When it comes to what happens after we die, the teaching is pretty clear and straight from the Bible for those who believe in Jesus. The moment they die, their spirit goes straight into the presence of Jesus, absent from the body, present with the Lord. To Corinthians 5 verse 8. Their body stays in the ground until the resurrection, when God gives them a new, glorified body, no pain, no sin, no sorrow. Just pure joy and peace in the presence of God. Heaven is described as a place where God wipes away every tear, and there's no more death or suffering. Revelation 21. For those who don't believe, their soul goes to a place called Hades or Sheol, a kind of temporary holding place waiting for the final judgment. On Judgment Day, everyone, believers and non-believers, will stand before God. Believers are not condemned but may receive rewards or loss of rewards based on how they lived for God. Non-believers, if their name isn't found in the book of life, are cast into the lake of fire, which is eternal separation from God. Revelation 20:11. So, the two main destinations are eternal life with God in heaven for believers, and eternal separation from God for those who reject Him. The most urgent thing is to receive the gospel and truly believe, because that's what determines your destination. Tayo ay may tiwala, sabi ko. At mas gugustuhing lumayo sa katawan at mapiling makapiling ang Panginoon. Pangalawang Korinto 5, versikulo 8. Kay JV. At papahirin ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng pagdadalamhati, ni ng pagiyak, ni magkakaroon pa ng anumang sakit. Sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Apokalipsis 21. Talata 4, kay JV. Pagdating sa kung anong mangyayari pagkatapos nating mamatay, malinaw at direktang mula sa Biblia ang turo. Para sa mga naniniwala kay Jesus, sa sandaling mamatay sila, o kanilang espiritu ay diretso sa presensya ni Jesus. Wala sa katawan, kasama ng Panginoon. Mananatili ang kanilang katawan sa lupa hanggang sa muling pagkabuhay, kung kailan bibigyan sila ng Diyos ng bagong katawan, niluwalhati, walang sakit, walang kasalanan, walang kalungkutan, kundi dalisay na kagalakan at kapayapaan sa presensya ng Diyos. Inilarawan ang langit bilang isang lugar kung saan pinupunasan ng Diyos ang bawat luha at wala ng kamatayan upang durusan. Para sa mga hindi naniniwala, ang kanilang kaluluwa ay pupunta sa isang lugar na tinatawag na Hades o Sheol, isang uri ng pansamantalang lugar ng paghihintay
Balawang pangnaing patutunguhan, iwalang hanggang buhay kasama ng Diyos sa langit. Para sa mamamarananampalataya at walang hanggang paghiwalay mula sa Diyos. Para sa mga tumatanggi sa Kanya, ang pinakamadaling bagay tanggapin ang Ebanghelyo at tunay na maniwala. Dahil iyan ang magtatakda ng iyong patutunguhan. Paki-share po ang channel, Si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.